Ang Senate Sergeant at Arms ay naghatid ng formal na sulat ng pagpapatawag mula sa impeachment court sa opisina ni Vice Presidente Duterte sa Mandaluyong noong Hunyo 11, 2025. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ayon sa mga alituntunin ng Senado, binigyan siya ng 10 araw na hindi na pwedeng palawigin, mula Hunyo 11 hanggang Hunyo 21, na ang Hunyo 23 ang huling araw ng pagsumite dahil sa weekend para magsumite ng kanyang opisyal na tugon. Nilinaw ni Senate spokesperson Reggie Tongol na kahit hindi sumagot si Duterte, tuloy pa rin ang paglilitis. Maari pa ring magpresenta ng ebidensya ang prosekusyon, ngunit sa hindi niya pagsagot, isinuko niya ang kanyang karapatang magtanggol, maliban kung ang kanyang legal team ay gagawa ng formal na hakbang. Kinumpirma ni Vice Presidente Duterte na ang kanyang grupo ay naghahanda ng tugon sa pagpapatawag. Simula Hunyo 13, ipinahiwatig ng kanyang mga abogado na naghahanda sila upang sumunod at magsumite ng sagot o mga mosyon sa korte. Ang kanyang tagapagtanggol, 16 na abogado mula sa Fortune Narvasa at Salazar, ay formal nang nagsumite ng formal na pagpapakita ng presensya ad cautelam. Ito ay isang hakbang sa proseso upang mapanatili ang mga karapatan nang hindi pa kinikilala ang jurisdiksyon ng korte. Inaasahan ng impeachment court na maghahain ang kanyang mga abogado ng mosyon para ipawalang bisa o isang sagot na kumukwestiyon sa jurisdiksyon na nagtatalo kung may tamang jurisdiksyon ang Senado. Mga legal na argumento na aring ilabas ng kanyang mga abogado una. Kawalan ng jurisdiksyon, batayan sa konstitusyon. Maari silang magtalo na walang jurisdiksyon ang Senado dahil sa mga depekto sa proseso ng impeachment ng kapulungan. Ang mga posibleng punto ay paglabag sa due process sa mga deliberasyon ng kapulungan. Di umano'y kawalan ng beripikadong reklamo o hindi tamang pag-endorso. Ang mga alegasyon ay hindi umaabot sa mga impeachable offenses sa ilalim ng 1987 Konstitusyon. Halimbawa, ang pagtataksil sa tiwala ng publiko ay maaring masyadong malabo. Ito ay isang klasikong depensa sa impeachment. Hamunin muna ang proseso at iwasan ang pagtatanggol sa substansya hanggang kinakailangan. Pangalawa, doktrina ng tanong pampulitika. Maari silang magtalo na ang impeachment ay isang prosesong pampulitika at ang korte ay dapat sumunod sa pribilehiyo ng ehekutibo o diskresyon ng pampulitika. Mga binanggit na kaso. Ang mga nakaraang paglilitis sa impeachment sa Pilipinas ay gumamit ng doktrinang ito upang limitahan ang intervention ng hudikatura. Maaring igiyit na ang mga desisyon sa budget o mga confidential funds ay nasa loob ng diskresyon ng ehekutibo. Layunin nito na protektahan ang VP mula sa pananagutan batay sa diskresyon ng pampulitika, lalo na sa paggamit ng confidential o intelligence funds. Pangatlo, depektibong reklamo. Kahit na ipagpalagay ang jurisdiksyon, maaring magtalo ang kanyang grupo. Ang mga katotohanang inakusa ay hindi umaabot sa isang impeachable offense, hindi napatunayan sa kriminal, may motibong pampulitika. Pang-apat, paglabag sa mga karapatan o garantiya ng patas na paglilitis. Maaring magtalo ang mga abogado. Hindi siya binigyan ng sapat na oras o materyales upang maghanda ng depensa. Mabilis na isinagawa ng kapulungan ang proseso ng may pagkiling. Ang impeachment court ay may prejudgment na, lalo na dahil sa mga pagtagas ng impormasyon sa media o pampulitika na panggigipit. Panlima, mosyon para suspendihin ang proseso, kasama ng pagpapawalang bisa, maaring hilingin ng kanyang mga abogado sa Senado na suspendihin o ipagpaliban ang paglilitis hanggang magpasya ang Korte Suprema sa kanilang hamon kung itataas nila ang mga tanong sa jurisdiksyon o hanggang linawin ang mga pangunahing alituntunin tulad ng kung paano tukuyin ang pagtataksil sa tiwala ng publiko. Ang pangkat ng prosekusyon ng Kamara, sa pangunguna ni tagapagsalita Antonio Bucoy, ay iginigit na may jurisdiksyon na ang Senado at dapat ituloy ang paglilitis ayon sa schedule. Binibigyang diin nila na ang reklamo ay ayon sa konstitusyon. Si Reggie Tongol, tagapagsalita ng Korte ng Senado, ay pinagsabihan din ang prosekusyon sa pagpuna sa bilis ng Korte at hinimok silang sa halip ay mag-focus sa pagsalungat sa depensa. Narito ang buod ng mga pangyayari sa timeline. Hunyo 11, 2025,
Inisyu ang summons, nagsimula ang 10 araw na deadline. Hunyo 13, 2025, kinumpirma ng mga abogado na naghahanda ng sagot. Pagdating ng Hunyo 23, 2025, deadline para magsumite ng sagot o mosyon. Pagkatapos ng Hunyo 23, kung walang sagot, tuloy ang korte. Malamang na magsumite ang depensa ng jurisdiksyon o mosyon. Hulyo 28, 2025 pataas, magsisimula ang ika-20 kongreso. Maaring talakayin ng korte ang mosyon para sa dismissal. Kaya, ano ang susunod? Abangan ang formal na paghahain ng kanyang legal team, maaring sagot, mosyon para sa dismissal o paghamon sa jurisdiksyon. Ang ika-20 sesyon ng Kongreso ng Senado ay magpupulong sa huling bahagi ng Hulyo upang talakayin ang anumang mosyon o ipagpatuloy ang mga paglilitis. Iginigit ng prosekusyon na mayroon na silang jurisdiksyon at handa ng magpatuloy. Anong susunod na kabanata? Tutukan ang buong paglilitis. Disclaimer, ang video na ito ay para sa layuning pang-edukasyon at impormasyon lamang. Ito ay batay sa mga pampublikong datos, ulat, at pahayag hinggil sa isang partikular na issue. Ang nilalaman ay hindi naglalayong akusahan o hatulan ang sinumang individual ng anumang krimen. Lahat ng taong nabanggit ay itinuturing na inosente hanggang mapatunayang nagkasala sa isang korte ng batas. Layunin naming magpakita ng mga beripikadong katotohanan at legal na proseso sa malinaw, balanse, at magalang na paraan. Ang mga pananaw at opinyon na ipinahayag ay hindi nilalayon na mag-udyok ng puot, karahasan o paninirang puri. Para sa legal o opisyal na mga update, hinihikayat ang mga manood na kumonsulta sa opisyal na website ng gobyerno o sa mga naugnay na ahensya ng gobyerno o eksperto sa batas.